si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH idineklara ang Code Blue Alert bunsod ng pagbaba ng kaso ng pertussis at tigdas. MV Tudor lumubog na, nawawalang Pinoy bigo pa ring mahanap. Diskwalifikasyon posibleng ipataw sa mga kandidatong hindi gagamit ng eco-friendly campaign materials. Vice President Sara Duterte nagbitiw ng pwesto bilang kalihim ng DepEd at Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Senador Sherwin Gatchalian isiniwalat ang umano'y katauhan ni suspended Mayor Alice Guo sa lumang pasaporte. Senado posibleng imbestigahan ang paglaganap ng mga pekeng birth certificate. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, opisyal nang idineklara ng Department of Health o DOH ang pag-deactivate ng Code Blue Alert bunsod ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng pertussis at tigdas mula na magsimula ang pinaigting na inisyatiba sa pagbabakuna na pinangunahan ng kagawaran at ng mga local government units o LGU sa buong bansa. Ayon sa datos mula sa DOH, ang mga kaso ng pertussis mula ika-12 hanggang ika-25 ng Mayo ay bumaba ng 38% kumpara sa mga kaso noong nakaraang 2 linggo. Bukod dito, ang bilang ng mga naiulat na kaso ng tigdas rubella ay nagpakita naman ng 37% na pagbaba sa parehas na panahon. Samantala ay nagpaabot naman ng pasasalamat ang DOH sa lahat ng LGU para sa kanilang pagsisikap sa paglaban sa mga kaso ng pertussis at tigdas sa buong bansa. Mahigit 6,000 Pilipinong Muslim ang nagtipon sa Quirino Grandstand sa Maynila upang mag-alay ng panalangin bilang pagdiriwang ng Eid al-Adha nitong nakalipas na linggo. Ang Eid al-Adha ay itinuturing na isa sa ginugunitang pagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo na karaniwang tumatagal ng 3 hanggang 4 na araw. Matatandaang idineklara ng palasyo na regular holiday ang ika-17 naman ng Hunyo bilang paggunita sa naturang selebrasyon ng mga kababayang Muslim. Naging mapayapa at ligtas naman sa kapahamakan o insidente ang lahat ng mga lugar kung saan ginanap ang pagdiriwang. Magandang balita, idineklarang special non-working day ang ika-24 ng Hunyo, Lunes sa Maynila. Ito ay magbibigay daan na ipagdiwang ang ika-453 anibersaryo ng Maynila. Ito ay sa bisa ng Proclamation No. 599 na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Balitang halalan, kumpiyansa naman ng Commission on Elections o COMELEC na maihahatid ang mga automated counting machine o ACMs mula sa South Korea na gagamitin para sa midterm polls alinsunod sa itinakdang panahon. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, nasa 200 na ACMs ang nakatakdang dumating sa bansa ngayong buwan habang ang karamihan sa mga kagamitan ay ihahatid sa susunod na mga buwan. Anya, wala namang naitatalang aberya sa ngayon sa patuloy na demonstration test na isinasagawa ng ahensya. Kaugnay pang ulat, tinitignan ng Commission on Elections o COMELEC ang posibilidad na madiskwalipika ang mga kandidatong hindi gagamit ng biodegradable materials sa kanilang pangangampanya. Ito ay alinsunod kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa ilalim ng pagsusulong na bumuo ng Committee on Environmentally Sustainable Elections. Posibleng makaharap sa parusang diskwalifikasyon at election offense ang mga kandidatong hindi susunod sa nasabing patakaran ng COMELEC.
Ligtas nang nakauwi ng bansa nitong Lunes ang 21 Pilipinong tripulante ng MV Tudor na inatake ng mga rebeldeng Houthi sa Red Sea. Nauna nang naisalba ang mga Pilipinong marino sa Port of Manama, Bahrain, kung saan nakatanggap rin sila ng tulong pinansyal na 192 Bahraini dinars o katumbas ng 30,000 pesos bawat isa. Sumatotal, 22 Pilipinong marino ang sakay ng MV Tudor, kung saan isa pang Pilipino ang nanatiling nawawala. Patuloy naman isinasagawa ang paghahanap para sa nawawalang Pinoy seafarer. Sa kabila nito, isang malungkot na balita, lumubog na ang MV Tudor sa Red Sea matapos ang nakaraang pag-atake ng mga rebelde ng Houthi. Matatanda ang isang Pilipino ang nananatiling nawawala matapos maisalba ang 21 nitong kasamahan at ligtas nang nakauwi ng bansa. Bagamat lumubog na ang barko, hindi pa opisyal na idinedeklara ng Department of Migrant Workers ang pagkamatay ng nawawalang Pinoy seafarer. Patuloy na umaasa ang ahensya at nakatutok sa pagsuporta sa 3 anak ng nawawalang Pinoy, kung saan 2 rito ay nag-aaral pa habang ang asawa nito ay pumanaw na 3 taon na ang lumipas. Susunod sa News Force. BFP at DILG nag-ugnay bilang paghahanda sa SONA. DA nagpalaganap ng pamamaraan upang maibsan ang epekto ng La Nina sa sektor ng pagsasaka. PIA-NCR isinagawa ang kauna-unahang Rainbow Care Caravan para sa elderly members ng LGBTQIA+ community. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Maugong na balita, nagbitiw na sa gabinete si Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng Department of Education at Vice Chairman ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. Ito ang kinumpirma ng Presidential Communications Office kung saan nagtungo si Vice President Sara sa Malacanang nitong nagdaang Miyerkules, 19 ng Hunyo upang formal na mag-resign. Hindi malinaw ang dahilan ng kanyang pagbibitiw, ngunit sa kabila nito magpapatuloy siyang magsilbi bilang Vice President. Earlier today, June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Sa paglipanan ng insidente ng sunog at pagtaas ng bilang ng krimen, pinaghandaan ng Bureau of Fire Protection o BFP at ng Department of the Interior and Local Government ang pagsapit ng nalalapit na SONA upang mas mapataas pa ang antas ng seguridad at kaligtasan ng bansa sa mismong araw ng pangyayari. Ang detalye tunghayan mula kay Jade Buhoy. Nagugnay ang Bureau of Fire Protection o BFP at Department of the Interior and Local Government o DILG upang paghandaan ang kaligtasan at seguridad sa nalalapit na pagsasagawa ng State of the Nation Address o SONA. Ang dalawang ahensya ay nagpulong kasama ang mga namumuno sa bawat opisina upang pagtibayin ang mga nararapat isagawa para sa ika-22 araw ng Hunyo ngayong taon. Bagamat kasalukuyang naghahanda pa ang bawat ahensya, inaanyayahan ng publiko na manatiling nakaantabay sa anunsyo ng pamahalaan para sa mga patakarang pantrapiko at iba pang paalala ukol sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Lumutang ang lumang pasaporte ni suspended Mayor Alice Guo mula sa Bureau of Immigration at Board of Investments na lumalabas ang umano'y totoong katauhan ng alkalde. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Guo Hangping. Ito umano ang totoong pangalan ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ay base sa isiniwalat ni Senator Sherwin Gatchalian matapos lumutang ang lumang pasaporte ng alkalde. Ito ay mula sa Board of Investments at Bureau of Immigration. Ayon kay Gatchalian, posibleng ito ang totoong katauhan ni Guo. Ito ay dahil hawig na hawig niya ang muka sa pasaporte at tugma umano ang detalye dito na 13 years old nang pumasok siya sa Pilipinas. August 31, 1990 ang nakasaad na kaarawan dito na taliwas sa nakalagay sa iprenesentang birth certificate sa Senado na July 12, 1986. Ayon din sa dokumento, si Wen Yilin ang ina ni Guo na tumutugma sa investigasyon ng Senado. Samantala, nagpadala naman ng kampo ni Guo ng liham sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Panawagan niya maging patas ang investigasyon at jurisdiksyon ng pamahalaan. Itinanggi rin ni Guo sa liham ang mga paratang na ibinabato laban sa kanya. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpaalala ang Department of Agriculture o DA sa nalalapit na pagsisimula ng La Nina sa bansa ukol sa mga hakbang upang maiwasan ang pinsala nito sa sektor ng agrikultura. Nagbigay ng hakbang ang ahensya gaya ng pag-schedule sa aktibidad sa sakahan upang hindi ito matapat sa panahon ng bagyo. Pagkukumpuni ng mga kanal at irigasyon upang maging maayos ang daloy ng tubig, maging pagkuha ng insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Ayon sa DA, ang posibleng pinsala ng La Nina ay mapapansin sa mga pananim, pati ang pag-apaw ng tubig sa mga palaisdaan at pagkakasakit ng mga alagang hayop. Posibleng magkaroon ng sariling investigasyon ang Senado ang paglipana ng mga pekeng birth certificate. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Matatanda ang ibinunyag noong budget hearing sa Senado ng Philippine Statistics Authority o PSA na mahigit 300 pekeng birth certificate ang naitala. Ito ay ginamit para sa aplikasyon ng passport mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon. Ito ang nag-udyo kay Senator Sherwin Gatchalian na maghain ng Senate Resolution 1053. Sa ilalim nito ay posibleng imbestigahan ng Senado ang paglipana ng mga pekeng birth certificate sa bansa. Ayon kay Gatchalian, maaaring mga sindikato ang nasa likod ng paglaganap ng mga ito, pati na rin umano ang pag-abuso sa sistema ng late birth registration sa bansa. Kaugnay ito ng patuloy na investigasyon sa pagkakasangkot ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa operasyon ng iligal na pogo sa kanilang lugar. Ito ay matapos madiskubre ang inconsistency ng birth certificate ni Guo. Kabilang din dito ang walang tala o datos ukol kay Amelia Leal na siyang nakasaad na ina ni Guo sa birth certificate. Kaya naman layon ng resolusyong inihain ni Gatchalian na maiwasan na ang mga dayuhang mamemeke nito para makaiwas sa batas ng immigration at makagawa ng krimen. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. 7 sundalo ng Armed Forces of the Philippines at isa pa ang naputulan ng daliri habang nagsasagawa ng resupply mission sa BRP Sierra Madre. Ito ay matapos ang insidente ng pangaharas ng China kung saan nagkaroon pa ng pisikalan at kinumpiska ang 8 matataas na kalibre ng baril ng AFP. Naiulat rin ang pag-hostage sa mga sundalong sakay ng 4 na inflatable boats, ngunit pinalaya din matapos ang negosasyon. Panibagong setup ng operasyon ng resupply na ito dahil sa halip na Philippine Coast Guard ay AFP ang nanguna rito.
Bilang pagpapaigting sa edukasyon para sa mga katutubong komunidad, naglaan ng pondo ang Department of Budget and Management o DBM rito alinsunod sa pag-aproba ng Special Allotment Release Order o SARO na nagkakahalaga ng 57 milyon. Ang kabuuan ng balita tunghayan kay Jade Buhoy. Higit sa 57 milyong pisong pondo ang inilaan ng Department of Budget and Management o DBM sa pagpapaigting ng edukasyon para sa mga katutubong komunidad. Ang inisyatibong ito ay alinsunod sa Special Allotment Release Order o SARO na siyang kaugnay ng Notice of Cash Allocation o NCA bilang pagpapatupad sa programang Payapa at Masaganang Pamayanan o PAMANA ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at National Commission on Indigenous Peoples o NCIP. Ang PAMANA program ay naglalayong magsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa mga pamayanang apektado ng sigalot at kahirapan sa pamamagitan ng programang hatid ng pamahalaan. Kasama sa pondo ang pagpapatupad ng Educational Assistance Program na siyang gagamitin upang bigyang malawak na akses ang mga katutubo sa mataas na antas ng edukasyon upang bigyan sila ng maayos na oportunidad sa hinaharap. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng selebrasyon ng Pride Month, ay isinagawa ng PIA-NCR ang kauna-unahang Rainbow Care Caravan para isulong ang kapakanan ng mga elderly member ng Rainbow Community. Ang kaganapan yan ang tinutukan ni Princess Castro. Isinagawa ngayong araw sa Plaza Moriones sa Intramuros, Manila ang kauna-unahang Rainbow Care Caravan para sa elderly member ng LGBTQIA+ community. Layon ng caravan na makapaghatid ng libreng medical consultations, health check-ups at enrollment assistance para sa konsulta program ng PhilHealth. Tampok din ng iba't ibang booth at bazaar na layong makapaghatid ng saya at serbisyo sa mga miyembrong dumalo. Ang event na ito ay bahagi ng selebrasyon ng Pride Month kung saan binibigyang pagkilala at importansya ang mga nakatatandang miyembro ng makulay na komunidad na kadalasang napapabayaan na ng lipunan. Sa pangunguna ng Philippine Information Agency National Capital Region, ang kaganapan ay naisakatuparan sa tulong ng iba't ibang pribado at pampublikong organisasyon at ahensya gaya ng PhilHealth, Department of Health Metro Manila Center for Health Development, Bureau of Communication Services at marami pang iba. Nagkaroon din ng performances mula sa mga miyembro, raffle event at speech mula sa mga guests of honor. Bukod dito, nagkaroon din ng palaro kung saan ilan sa mga papremyong handog ay mga payong, t-shirt at pamaypay. Samantala, upang tugunan ang pangangailangan ng mga senior citizen na mga miyembro, may mga raffle din na wheelchair na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Highlight din ng event ang performance mula sa ilang elder group ng Rainbow Community tulad ng Golden Beckies, samahan ng mga gay men edad 55 taong gulang pataas, Golden Gays at iba pa. Dumalo rin at nagbigay ng mensahe ang isa sa sikat na transman personality at singer-songwriter na si Ice Segura. Sa kanyang talumpati, binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagtanggap, pagmamahal at pagpapatawad para sa komunidad. Hindi naman namin sinabi porke yakapin niyo ang LGBT, kailangan maging lesbian, gay, bisexual, transgender, etc. Kayo no. Ang ibig sabihin lang naman na yakapin niyo kami. Hayaan yung maging kami. Yun lang. Ganun lang po kasimple. Dagdag pa niya, sana huwag mamutawi sa puso natin yung galit. Sana kahit na paano, magbigay pa rin tayo ng benefit of the doubt ng konti sa mga taong hindi pa rin talaga tayo naiintindihan. More than being defensive, let's be assertive. I-assert natin kung sino tayo.
Because I think if we become defensive, mas lalo nila tayo hindi maiintindihan eh. At para formal na buksan ang caravan, pinangunahan ng mga panauhing pandangal ang ribbon cutting event. Sa pagtatapos, hinihikayat din ng Rainbow Care Caravan ang volunteerismo at pakikipag-ugnayan para sa sustainability ng suporta sa komunidad. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH idineklara ang Code Blue Alert bunsod ng pagbaba ng kaso ng pertussis at tigdas. MV Tudor lumubog na, nawawalang Pinoy bigo pa ring mahanap. Diskwalipikasyon, posibleng ipataw sa mga kandidatong hindi gagamit ng eco-friendly campaign materials. Vice President Sara Duterte nagbitiw ng pwesto bilang kalihim ng DepEd at Vice Chairman ng NTF-ELCAC. Senador Sherwin Gatchalian isiniwalat ang umano'y katauhan ni suspended Mayor Alice Guo sa lumang pasaporte. Senado posibleng imbestigahan ang paglaganap ng mga peking birth certificate. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.